Good morning po sa inyong lahat. Sa isang maulang umaga na ito mga kapatid, tayo ay muling tinatawag ng Panginoon na manalig kagaya ni Abraham. Si Abraham ay tinatawag nating Father of Faith, ang ama ng pananampalataya. Kahapon sa sulat ni San Pablo, muling ipinaalala niya sa atin kung paano isinuko ni Abraham ang kanyang buong buhay kasama ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang kinabukasan sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. At sa puntong ito ng buhay natin, marahil marami sa atin dito nagtatanong, kanino ko ipagkakatiwala ang aking buhay? Sa dami ng mga hinahangad natin, pangangailangan natin sa buhay, tayo ba ay mayroon pa ring tulad ng pananampalataya ni Abraham? Ipinagpapatuloy natin ang kanyang kwento sa ating unang pagbasa ngayon. Mayroong yung huling bahagi ng ating unang pagbasa. Kaya rin kaya natin ito o ginagawa pa rin kaya natin ito? Kahit na naubos na yung ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit na hindi na tayo ang napipili, ang pinagpapala ayon sa standard ng mundong ito. Kung ang pagpapala ayon sa paningin ng mundo, sa sukatan ng mundo, ang iyong hinahangad, baka araw-araw, lagi na lang ang bukang bibig mo, kulang na ako, wala na ako. Naiwan na ako, nakalimutan na ako, naunahan na ako. Pero kung ang pagpapala na ating paniniwala at pinaniniwalaan ay ang pagpapala ng langit pa rin, magkakaroon tayo ng pananampalataya ni Abraham. Ano ang sabi sa huling bahagi ng unang pagbasa? Nananalig pa rin si Abraham, bagamat wala ng pag-asang magkaanak. Nananalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. At ito ang pinangako ng Diyos sa kanya nung pinili niya ang Diyos. Nung sinunod niya ang Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Ikaw ay magiging ama, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Gaano mo pa rin pinanghahawakan ang pangako ng Diyos sa iyo? Sa panahon natin ngayon, na para bang social media, ipinamumukha ng mundo sa iyo, parang social media yan. Pag ikaw ay mayat-maya, scroll ng scroll, tingin ng tingin sa iyong Facebook account, sa iyong social media account, ang makikita mo lagi doon, hindi lang kung anong problemang nangyayari. Minsan nga, hindi mo pinapansin yun. Hindi mo tinutuunan ng pansin yun. Yung mga problema, yung mga pinagdadaanan, ang lagi mo na lang nakikita, wow, namasyal na naman sila. May bagong bilis sila. Wow, meron na naman sila nito. Tapos anong mararamdaman mo? Buti pa sila. China all. Sana all. Kaya ang ending, eventually, pinanghihinaan ka ng loob. Parang wala ka nang makitang magandang nangyayari sa buhay mo. Kaya ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Ito ang wag mong tatalikuran, ang Espiritu Santo. Kapag ikaw ay nakakaranas, nakakaramdam ka na ng matinding lungkot, panghihinayang, takot, inggit, galit, pray to the Holy Spirit. Tawagin natin ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng iisang Diyos.
Ang Espiritu Santo ay ang biyaya ng Ama at ng Anak. Ang Espiritu Santo ang siyang magpapalakas, magpapabanal, magliligtas sa atin laban sa kawalan ng pag-asa sa buhay. Kaya araw-araw, yun ang una mong hinahangad. Yun ang una mong wag dapat mawala. Come, Holy Spirit. Strengthen me. Help me. Protect me. Save me. Sa pagkapatuloy na minsan natin, mga kapatid, araw-araw, hindi lang tayo pinapangakuan ng Diyos. Araw-araw, kayang tuparin ng Diyos ang bawat niyang pangako, ang bawat niyang plano, hindi ayon sa mata ng mundo, kundi sa tulong ng Espiritu Santo. Araw-araw, hingin natin, hangarin natin ang Espiritu Santo, ang Espiritong magpapalakas, ang Espiritong magtatanggol, ang Espiritong magliligtas sa buhay natin. Come, Holy Spirit, I need you.